So, next problem tayo, no? Situation 7 na tayo. A wooden log is to be used as a footbridge to span a 2-meter gap. So, paano yun? Wooden log, ginamit daw siya as footbridge. So, para daw makatawid ng 2 meters. Ibig sabihin, ito yung wooden log. Ayan. 2 meters lang yan. Ginamit lang siya as pantawid. Narito yung gap. Yan. Ito bangin na to, no? The log is to support a concentrated load of 27 kilonewton. Di sinabi ko saan yung yung position. Allowable shear stress 1.2. Allowable bending stress is 6.3 megapascal. What is the diameter of the log needed for a maximum shear? So, pag maximum shear, syempre ilalagay natin yung load dito. Ayan. Absolute maximum response niya, lagay natin dito. Yung 27 kilonewton. Syempre, zero yung reaction dito. Dito naman is 27 kilonewton. Ayan. So, what is the diameter of the log needed for maximum shear? So, bending or shear stress, FB, equal yan sa force over A, diba? Pero hindi. Ang gagawin natin dyan, VQ over IB pa din, diba? FB is VQ over IB. VQ over IB. Ayan, no? Pero itong VQ over IB natin, for circular section, no? Take note, ito yung formula. For circular section, yung FB natin can be write as 4 shear over 3A. So, derivable naman to using this formula, VQ over IB. So, alam naman natin yun, no? So, for example, mag-consider tayo ng bilog. Consider natin ng bilog. So, ito yung neutral axis. Ayan. Yun yung ating neutral axis, diba? Let's say, gawin natin mas manipis. Ayan. Yan yung neutral axis. Yan. Neutral axis yan. Tapos ito, nandito yung centroid ng half circle. Ayan. Yan yung centroid ng half circle, diba? So, may moment mo yung area ng kalahati dito para makuha yung Q. Alam naman natin yung inertia ng circle, diba? Pi r 4 or pi d 4 over 64 or pi r 4 over 4, either of the two. So, masolve na natin yung shear stress. Tapos mag-arrive tayo sa formula na ganito, 4v over 3a. So, ayusin ko lang na medyo pangat yung pagkakasulat. 4v over 3a. Ayan, no? So, yung shear stress natin is 27 kilonewton. 4 times 27,000 over 3. Yung area natin is pi d squared over 4. Hindi yan maka-cancel, no? Bawal yan i-cancel kasi di naman sila extremes parehas.
Kung parehas lang means, pwede natin i-cancel. Kung parehas lang extremes, pwede rin yung ma-cancel. Pero since hindi naman sila magkaparehas, bawal yung i-cancel. So, equal yan sa binigay ng problem yung ano, 'di ba? Shear stress 1.2 MPa. 1.2 megapascal. Ayan. So, ma-solve natin yung D. So, yung D natin is equal to 4 times 27,000 over 3 pi times 1.2 divide 4. Square root ko yung sagot, 195.44 mm. Yung sagot natin, since malapit naman yung 200 mm, let's say this is 200 mm. So, gagamitin natin diameter is letter B. Ayan, yun yung most economical diameter. So, next, find the diameter of the lug needed so that yung allowable bending stress is not exceeded. So, bending stress na tayo. So, absolute maximum response ulit, no? So, ilagay naman natin yung ano ba, yung ito. So, ilalagay ko yung load dito sa gitna. Pag nilagay ko yung load sa gitna, let's say ito yung beam natin, no? Number ano na tayo? Number 20. So, let's say ito yung beam natin. Naglagay ako ng load. Ayan. Naging P over 2 to, diba? Ito P. P over 2. So, pag kinat ko dito, yung M na kakalabasan yan is P over 2 times L over 2. Since itong part na to is L over 2. Force P over 2, moment arm L over 2. Equal yan sa PL over 4. So, yung moment ko, 27,000. L ko is 1,000 over 4 is equal to 27 divide 4, 6.75 times 10 to the 6 mm ay Newton mm. Yan. Yung diameter, siyempre yung bending stress ko dyan, FB is MC over I. So, yung L pala, yung buong length, 2,000. So, 6.75 times 2. 13.5. Malina naman tayo. So, ayan na, 13.5. So, gagamit yung takalabasan yan. 13.5 times 10 to the 6 Newton mm. Yung ano natin, C, D over 2. Kasi di natin alam yung diameter D over 2
Equal yan sa ano, pi d4 over 64. Ayan. So, to. Ito naman, to the 4th. Cancel. Dalawa na lang matitira. So, mangyayari dito, cancel ko to. Saka yun, nagiging 32 na lang to. Ayan. Paraanin natin. 32, no? Pwede rin makancel yung D, di ba? Kasi magiging ano yan, FB equals 13.5 times 10 to the 6 times D. Reciprocal nito para maging multiply. 32 over pi d4. Cancel. Magiging 3 na lang yun. Equal yan sa ano, diba? Equal yan sa 6.3 yung bending stress. Ayan. So yung D natin, ma-solve na. D is equal to 13.5 times 10 to the 6 times 32 over pi times 6.3. Yan. Kukibirot ko ngayon to. Shift square root ng answer. 279.467 mm. Let's say this is 280 mm. So yung sagot natin, letter D. Ayan. So 21, 150 mm wide, rectangular lug yung pinampalit instead of na circular lug. What is the required minimum depth of the lug so as not to exceed the allowable bending stress? Ano dapat yung depth? Para hindi mabot sa bending stress yung rectangular lug. So, siguro nilagari siya. Yung lug na yun, ginawa siyang rectangle with a base of 150. So, meron akong formula for bending stress in a rectangular manner. Number 21, no? 21 FB equals 6m over BD squared. Yung moment induced sa lug na yan, yun pa din yung kanina. Ito, 13.5 times 10 to the 6. Ayan. So, 6 times 13.5 times 10 to the 6 over 150 D squared equals sa 6.30. So, yung D natin equals ano? 6 times 13.5 times 10 to the 6 times divide na lang natin. Divide 150 times 6.3. Kung i-square root ko to, makakuha ko yung sagot. 292.77. Let's say 300 mm. Ayan, 300 mm yung nakuha nating answer. Yan yung depth. Iba yung diameter sa depth, no? Take note. So, yung sagot natin, letter D. Yan, basic lang, no? Okay, next.
So, situation number 8. So, the entrance of a warehouse has a roof that supports a roof load of 6 kN per meter. So, the supports B and C are considered as simply supported. No? So, simply supported lang siya. So, determine the total load on column BD at B. So, ano yung reaction dito? Kung i-imagine natin na may simply supported siya, pag-moment ako sa C, 22, ayan. Summation moment at C equals 0. Ayan, no? Pag nag-moment ako sa C, 8B vertical. Let's say it is B vertical, no? Yung reaction natin. So, 6 times 10. 6 times 10. Moment arm niya, 5. Ayan. So, yung B vertical is masolve na natin. 60 times 5 divide 8. 37.5 kilonewton. Yun, letter B. 23. Determine the max shear in the beam ABC. So, ano yung shear develop sa beam ABC? Kung i-shear moment diagram ko to, hanapin na lang natin siguro yung 0. Hindi pala ganun yan. So, sige, mag-share diagram tayo. Yan, no? So, pababa, 2 times 6, 12. Tumaas ng 37.5. Negative 12 plus 37.5, 25.5. Dito is 25.5. Tapos, bababa siya ng 6 times 8. So, negative 22.5. So, nandito na yun. Mag-0. Ayan. So, ito yung shear diagram. 25.5 negative 22.5 tapos 0. Malamang yung reaction dito 22.5. Dito naman reaction 37.5. Pero yung maximum shear na develop dyan is ito, letter A. So next, determine the maximum positive moment at BC. Mag-moment lang ako kung saan 0 yung shear. Yun, dito mag-moment. Yan. Kukunin ko lang tong X. Mag-ratio proportion lang ako dyan eh. So, paano ba? So, 8 25.5 plus 22.5. Ito yung kabuuan para over 8 equal sa X. Hindi, equal sa 22.5 over X. So, X natin, masolve na natin. 22.5. Ayan. So, times 8 divided by 25.5 plus 22.5. So, 3.75 meters. So, yung moment ko lang to. So, max moment at BC. BC, no? Take note, BC.
So 3.75 times 22.5. So 3.75 times 22.5, 84. But tama. So moment din natin tong uniform load, nakalimutan natin. Minus 6 times 3.75. 6 times 3.75, moment arm niya squared over 2. Minus 6 times 3.75 squared over 2. Yung sagot, 42.19 kilonewton meter. 42.19 kilonewton meter. So, yun na yung final answer natin. Letter B. So, okay, sige. Situation number 9 na tayo. So, a hollow circular pole, 6 mm thick. So, hollow siya na 6 mm yung kapal. Ito yung ating no? Ito yung ating circular pole. 6 mm yung kapal niyan. Yan. Yung cross section nito, ayan, cross section hollow circle, no? Ayan. Hollow circle siya. Para ma-imagine nyo lang. Kaya din na drawing ko. Yan, ganyan yung itsura, no? Hirap i-center. So, imagine nyo na lang ganyan. So, 300 mm outside diameter daw. Ayan, 300 mm outside diameter. Ito, 300 mm outside diameter. Tapos, ano pa? 3 meters na yung height. Yan, 3 meters yung height niya. Tapos, weighs 150 Newton per meter. Hindi ko alam kung bakit di sinali sa solution tong weighs 150 Newton per meter. Pero di muna natin siya sasali. So, the pole is subjected to the following vertical load. P is 3 kilonewton at an eccentricity of 100 mm. Ibig sabihin, kung ito yung centroid ng hollow tube natin, yan yung neutral axis nya, let's say 150 to. Yung thickness ng wall ng pipe natin, diba? 6 mm. Let's say nandito yung load. Yan. Yung vertical load dyan is 3 kilonewton. Ayan. 3 kilonewton. Centricity daw nito is 100 mm. So, from the centroid of the section, lateral force H equals 0.45 kilonewton.
0.45 kilonewton, no? At the top of the pole. So, unang tanong, 25. Determine the maximum compressive stress at the base due to the loads. So, maximum compressive stress F C equals P over I plus MC over I. Yung area natin, so i-bending natin na. Solve natin muna yung P. Ayan. Napupush siya pababa. So yung area natin, pi over 4 300 squared minus 300 minus 12 ilan? 288. Tama na. So, pi over 4 pi over 4 times 300 squared minus 288 squared. Ayan. 1764 pi. Ayan. Para sakto yung value natin, no? Yung P, meron na tayo, 3,000 Newton. Yung moment na lang. So, moment, in terms of Newton mm, no? Moment ko is 3,000 times 100. So, siguro nakalimutan lang due to the loads or due to the vertical loads. Ayan, lagyan natin ng vertical. Ayan. So, ibig sabihin, yung moment dyan, ito lang. 3,000 times 100 or 300,000. 300,000 Newton mm. So, inertia natin, alam na natin, pi over 64 300 to the 4th minus 288 to the 4th. Ayan. Pi over 64, no? Gagawin lang natin to the 4th to. Yung isa din to the 4th. Yung sagot, divide 1 times 10 to the 6. 59.9 times 10 to the 6 mm to the 4th. Ayan. Masolve na natin. Compressive strength equals P 3,000 over 1764 pi plus moment 300,000 over, multiply to C 150 over I 59.9 times 10 to the 6. So, sige, tingnan natin yung value. Kung lalabas ba yung choice. Yung sa choices. 3,000 over 1764 pi plus 300,000 times 150 over 59.9 times 10 to the 6. 1.29. Ayun, meron.
1.29 megapascal. Ayan. Letter D. 26. Determine the maximum tensile stress at the base due to the vertical and lateral loads. So, yung moment natin madadagdagan. Number ano na tayo, no? 26. Number 25 to. Ito 26. Yan. So, imbis na plus to, magiging minus. Kasi tinetension niya yung base. So, mangyayari dito, Ft equals MC ay P over A minus MC over I. Ayan. Kung ganyan, yung P natin 3,000 pa din. Tsaka yung A. Magbabago lang dyan yung M. So, M natin, yung kanina 300,000 plus, madagdagan siya ng 0.45 times or 0.45 times 1,000 para maging Newton times 1,000 times 3,000 mm. Tama, no? 3 meters is 3,000 mm. So, 300,000 plus 0.45 times 1,000 times 3,000. So, 1,650,000. Divide natin ng 1 times 10 to the 6. So, 1.65 times 10 to the 6. Ayan. So, kung ganyan, solve natin yung Ft. So, Ft 3,000 pa din over 1,764 pi minus na ngayon. 1.65 times 10 to the 6 times yung C natin 150 pa din over inertia. Ganun pa rin. 59.9 times 10 to the 6. So, solve natin, no? 3,000 over 1,764 pi minus 1.65 times 10 to the 6 times 150. Total na natin times 10 to the 6 kasi maka-cancel na to, diba? Over 59.9. 0.226. Wala sa choices. Baka nagkamali. So, tama naman siya. So, ulitin natin yung calcu. 3,000 over 1,764 pi minus 1.65 times 150 over 59.9. Negative 3.59 megapascal. Yung sagot natin, letter A. Yun. So, if the hollow pole is replaced by a solid wood pole of 250 mm diameter, determine the maximum shear stress at the base. So, ano yung shear stress na may-develop sa base ng pole natin?
So, mangyayari dyan, BQ over IB ulit. Pero since circular section siya, 4B over 3A na lang. 27, shear stress equals 4B over 3A. Pero yung makakapagpa-shear lang dito sa base niya, itong load na to. Itong load na to, yung 3,000 kN, hindi niya kayang i-shear yung ano natin, yung wood. So sa base lang. Ibig sabihin dyan lang. Ibig sabihin yung shear force natin 450 Newton. So equals sa 450 4 times 450 Newton over 3 area. Sabi napalitan daw ng 250 mm, no? 3 pi 250 squared over 4. Ayan. Mangyayari dyan, 4 times 450 over 3 pi times, wait lang, 3 pi 250 squared divide 4, 0.0122 megapascal. Tama. 0.0122 megapascal. So yun ang shear stress na na-develop kapag buo na yung ating circular post or pole. Ayan, solid wood pole na siya. So sagot natin letter D. Yun. Ito na, no? Last problem. So, situation number 10. An open-ended thin-walled cylinder is subjected to an internal pressure P. Tapos, an axial force F. Ayan. The resulting tensile stress are shown in corresponding Mohr circle. So, the cylinder has a diameter of 500 mm and a thickness of 3 mm. So, paano yun? How much is the internal pressure P in megapascal? So, kunwari, let us say, ito yung ating cylinder. Thin-walled cylinder. Sobrang nipis ng wall niyan. Ayan. So, yung principle kasi ng thin-walled pressure vessel, kung i-cut natin siya longitudinally, ayan, dito nag-o-occur yung maximum axial force or minimum axial force, sorry, sa longitudinal. Kapag naman kinat natin siya transversal, dito naman nag-o-occur yung minimum axial stress or maximum, sorry. Ayan, ibig sabihin based sa Mohr circle natin, yung axial force dito sa section na to is equivalent to 10 megapascal. Dito naman sa section na to is 110 megapascal. Ayan. So, mangyayari dito, number 28, how much is the internal pressure P in megapascal? So, makakat siya into transversal. Meron tayong formula sa thin-walled pressure vessel na stress is equal to PD over 2T. Ayan.
So, masolve natin itong P or yung internal pressure. So, 10 equals P, diameter 500 over 2 times 3. So, yung P natin is equal to 10 times 2 times 3. Divide 500. So, ang sagot, 0.12. Bakit 0.42? 0.12, letter A. Ayan. Number 29, what is the axial force F? Ayan. Axial force, pag kinat natin dito, ayan. Pag kinat natin dyan, meron tayong axial force. Kasi ito yung pinagkatan natin. Ayan. So, merong axial force na tumutulak sa kanya. Hindi kasi mamove eh. Ayan no, sensitive masyado. Ayan. Merong axial force dyan sa dulo. So, syempre kasama niyan tumutulong yung internal pressure sa loob. So, pataas naman. Pataas naman, no? Yeah. Ayan. Meron tayong internal pressure, meron din tayong axial force. So, yung internal pressure natin, PD, kapag transversal, take note na, PD over 40 naman. Ito naman, F. Ayan. Yung F natin equals, ano ba? So, meron tayong stress due to internal pressure. May tension din yan. Meron din tayong stress due to force sa loob or axial force. So, yung value ng axial force natin is F over A. Ayan. So, gamit itong dalawa, ma-solve na natin. Stress 1 tsaka stress 2. Ayan. So, mangyayari dito, di ba, stress 1. So, di ba sabi ko kanina, ito, nung kinat ko dito, lumabas yung force na 110 megapascal. Ibig sabihin, stress 1 plus stress 2 equals 110. So, number 29, stress 1 plus stress 2 equals 110 megapascal. So, 110 is equal to ano yung internal pressure. Siyempre, itong tinward pressure vessel natin, same yan ng internal pressure in all direction. Ayan. Internal pressure niyan, same lang lahat. In all direction. Meron yang 0.12. Inasolve natin kanina na. So, 0.12 times 500 over 2 times 3. Tama na. Or 4 times 3. Kasi transverse na yung ginamit natin eh. So, plus F over A. F over... So, parang rectangle lang to, no? Pag kinat ko dito, kunwari bilog, kinat ko siya. Tapos, inunat ko, diniretso ko. Itong length na to is the circumference. Ito yung thickness. 3 mm, diba, yung thickness.
Circumference niyan, pi d equals pi times 500. Ibig sabihin, yung area is 3 pi times 500 or 1/5 pi. Ayan, 1/5 pi. So F, ma-solve na natin. F is equal to 110 minus 0.12 times 500. Divide natin sa 12. Ayan, 105 times 1/5 pi. Ang sagot, 494,800 Newton. Or 494.8 kilonewton. Yung sagot natin, letter D. Okay, so last number na tayo, no? 30. Find the maximum shear stress in megapascal. Ano ba yung maximum shear stress? Tinatawag natin. Ito. Ito lang yun, di ba? Ayan, 50. Ito yung radius na to. Ito yung radius na tong 50 na to. Ito din yun, 50. Ayan. Ito yung max shear stress. Ayan, equals 50 megapascal. So, from the figure, max shear stress is equal to 50 megapascal. Ayan. So, thank you sa pakikinig ng mga session ko. Simula nung una pa, simula nung math, simula ng hydraulics, and the last is the structural engineering and construction. So, wish ko lang sana pumasa kayo sa board exam. So, kahit hindi kayo mag-aral ng sobrang aral talaga, yung mahalaga dito, pag-aralan nyo lahat ng concept sa engineering. So, I'm sure makaka-survive kayo sa board exam at mapapasa nyo to. So, may chance din tayo na maging top-notcher. Kahit na hindi tayo sobrang familiar sa mga formulas. Ang mahalaga kasi dito yung mga concept. So, sana pumasa tayong lahat sa board exam. So, ito na yung last session ko sa ating CE pre-board. So, good luck sa pre-board nyo. So, I think si Sir Ace yung magbibigay ng pre-board sa atin. So, I think included yung steel design, yung reinforced concrete, and timber design. Kasi nung time namin na nag-pre-board kami, in-include din yung mga subject na yan. Together with steel design, reinforced concrete, timber design. So, kompleto talaga yung mga subject. So, good luck and God bless. Thank you.